Tayo mga kababayan, nalilito na sa magkapatid na Remulla na to. Sabi ni John Vic, tinangka silang suhulan. Sabi naman nitong si Boying, mahirap daw i-verify yan. Bakit? Dahil tatanungin kayo ng ating mga kababayan, bakit hindi kayo nagsakasa ng entrapment operation? Dito sa video na to, kinontra ho nitong si Boying, itong si John Vic. At dito rin ho sa video na to, ang ganda ng tawa nitong si Ma'am Pinky Parang meron na naman ata siyang paiyakin dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rerekta ho muna tayo dito sa video na to ni John Vic Remulla. Ano nga ba ang katotohanan sa tangkang pagsuhol dito sa magkapatid na Remulla na to? Pero ang sigurado, ilinilihis niyo ang usapan sa issue ng mga mahanumalyang flood control. Yung issue ni Atong Ang Boying. Yung issue ng pag-implicate mo dito kay Congressman Leviste sa Duterte administration o kung ano pa man yan. Yung pagliligaw mo dito sa issue ng mga missing sabungero dito kay Senator Bato, kay linaro-laro ang hearing. Ang hearing sa Senado in aid of legislation. Iba yung pag-iimbestiga ng mga NBI, PNP, CIDG o kung ano pa mang investigative body yan. Diba? Ang ginawa dyan sa Senado in aid of legislation para maitigil yung sugal na yan. Diba? Mainit ho yan. Yun ang naging resulta ng naging hearing nitong si Senator Bato de la Rosa. Na tila bagang hindi natin malaman kung saan ang gagaling itong mga sinasabi na to ni Boying Remulla. Rerekta ho muna tayo. Ang bottom line dito, lahat ng ginagawa mo, Boying Remulla, kahit na maghubad ka pa sa harap ng camera, hindi natin maiiba ang usapan kaugnay doon sa pagkaka-implicate ng iyong amo dito sa mga maanumalyang flood control project. Martin Romualdez at itong si Marcos Jr., pagka binanggit ang usaping flood control scandal, hindi mawawala ang pangalan nila na yan. Nakakabit yan hanggang sa dulo ng walang hangganing ganga. O, rekta ho tayo kay Boying. Game. Direct offer Walang direct offer talaga. Pero yung talaga? hint, Wala daw direct offer. O tuloy ko natin ulitin lang natin. Game. walang direct offer Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yun, matibay ng hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Parang mahihirapan din tayo prove ang kaso. Yun ang problema. Pagka mahiling magbida-bida. Kung wala rin palang link, bakit pa binanggit ng kapatid mo? Okay, para magpabida at magpaboka. Di ba? Ganyan lang naman ho yung mga Remulla niyan. Kaya lahat ng lalabas sa bunganga ng mama na yan, wala ho kayong pwedeng paniwalaan, sa totoo lang. Tarang nantaw ka, ano ba yung mga sinasabi mo na merong hint tsaka walang hint? Ano ba yung mga sinasabi ni John Vic Remulla na merong hint tsaka walang hint? Yan ang problema sa inyong dalawa. Sa tangkaan yung gustong ibahin ang usapan dito sa issue na kung saan malapit sa bituka ng sambayanan, nagkaka-hendot-hendot ang mga naratibo nyo. Merong gustong manuhol, walang gustong manuhol, walang hint. Mahihirapan tayong ang kaso. Ano ba yan? Diba? Alam na ho ni Boying Remulla kung ano ang susunod na itatanong. Si John Vic, mahina ang coconut shell niyan Diba? Diba? Hindi siya kasintalino nitong si Boying Alam ni Boying doon pa lang sa... Brad, palpak yan naratibo mo na yan, bro. Palpak yan. Diba? Tatanungin tayo dyan bakit hindi tayo nagkasa ng entrapment. Gayon pa lang, meron na sa atin, nagtanggang manuhol ng 1 billion, diba? Base sa aming nakikita, kung yung 1 billion, para sa pananahimik nyo at pag-iiba ng naratibo, sambayan ng Pilipino na ang huhusga dyan, hindi na ho tayo. Ngayon naman rumekta ho tayo dito kay Ma'am Pinky. Ito yung isa sa mga inaabangan ngayon yung tipong matatapos na yung bilyonaryo tapos biglang magbobolahan yung kanilang mga news anchor. Ito, Billionaire News Channel, pagmamayari ng isang napakayamang bilyonaryo kaya kadalasan yung kanilang mga naratibo paborable sa mga bilyonaryo. Okay, bilyonaryo. Season 2 na. Season 2 na yan Season sa Monday. Season 2 na yung sa Episode Monday. 1. Wala pa rin nakukulong. Tinutukoy ko siguro nila yung mangyayaring hearing sa Blue Ribbon Committee. Season 2 na yan. Hanggang season tayo dyan? Tanungin natin yung Director si Ping Lacson kung hanggang sana abot yaang
teleserye yan dyan sa Blue Ribbon Committee. Oo nga. Big At time. isasarado na yung ICI. Oo. Oo. So, wala pa rin nakukulong. Oo. Hindi, pero pinaghahanap silang lahat. Kaya lang nakaalis na silang Nahanap lahat. nila si dating Secretary Bonoan. Nakaalis Si na. dating Congressman Zaldico nasa Portugal daw, ayon kay Senator Ping. Sino pa At- mawawala? Sino pa ba? Si Ginoong Atong Angay nawawala. Oo. These are all people na may warrants of arrest. Oo. So, yun ang pinapanawagan. So, kasi naman nauuna yung abiso na ipapa-arresto na sila. Kaya meron silang meron silang warning Leeway. sign. Meron Due process naman. Kaya nga, no, yun ang problema dito. Ayoko kasi mga Remulla mahilig magbida-bida. Sa totoo lang, mahilig ko silang mga cloud chaser ko sila. Gusto ko nila, sila lagi laman ng social media, sila lagi pinag-uusapan. Mga KSP ba? No ba mga bata itong mga Remulla na to, hindi sila, kulang ba to sa aruga? Anong natawa mga KSP? Hindi man lamang mapirmi sa isang lugar na yung tipong, sige, bahala kayo dyan. Isa ako, kalmado lang ako dito ha. Walang problema. Kung usapan nyo ako, pag-uusapan nyo ako, yung ayaw nyo pag-usapan, di okay lang. Basta ako kalma lang ako dito. Hindi mong dapat lahat ng argumento, lahat ng kwentuhan, pinagbibidahan. Parang meron akong kilalang ganyan. Dapat sa lahat ng issue at istorya, dapat lagi siya ang bida. Yung tipong main character syndrome ba? Meron akong kilalang ganyan. Diba? Dapat lahat sa kanya. Dapat lahat siya pinag-uusapan. Pag may nagbubulungan, ako at main character syndrome, yung gano'n, masyadong may yang issue na Boying Remulla style. Diba? Hindi pong mapirmi ka sa isang lugar. Pirmi ka lang, bahala sila. Diba? Hindi, pero dapat lahat ng argumento dinodomina niya. Dapat lahat ng issue alam niya. Lahat ng bagay, pagka narinig niya, doon niya malalaman. Pag meron silang nakausap, doon sila magbibida-bida. Kaya meron akong kilalang ganyan. Kunyari meron kang kinwento, no? Meron kang tinuro. Pagka yan nagkwento, anak ng tokwa, siya nang mahusay at matalino. Ako, wag ko kayong ganyan. Mahirap yan. Mahirap yan. Magmumukha kayong tanga dyan. Yan pala eh. Boying Remulla na boring Remulla style. Diba? Yung tipong yung mga abogado niya nag-research, diba? Hindi niya naman alam. Pero pagka diniliver niya, meron pa siyang patingin-tingin na ganito. Kala mo sinisermon na niya yung anak niya nung nahuli siya na diniliveran ng chongke, diba? Nahuli yung anak nun eh. Hindi nahuli. Yung control delivery na kesyo hindi naman daw ho sa kanya. Kumbaga, wrong receiver. Hindi naman daw ho sa kanya. Pag naman, ganun ba niya sinermonan yung anak niyang nung diniliberan ng chongke, ganito? Ginaganyan-ganyan ba niya? Naman to, kung pangit maging tatay ni Boying Remulla. Di man lamang makatingin ng diretso sa'yo pagka sinesermonan ka, patingin-tingin na gano'n. Ano ba yan? Bakit pinadeliver mo doon? Pwede namang ibagsak sa ganito. Tapos pick upin mo na lang. Daddy, baka lalo akong mayari dyan kasi ako pick up. Okay na, tapos na. Pass is pass. Hayaan mo na. May Due due process. process pala. Oo nga. Pawarningan ka para pero at least makapagtago. Senator Jinggoy came back. Oo. So you have to bumalik give siya. that to him. Yeah. Okay. Bumalik siya from his trip and nag-appear siya before the Sandigan Bayan, di ba? Yes. Oo. Compliance. So Monday should be quite interesting to those who have been following the hearings sa Senado. I'm sure that will start around 9. Isa pa. Magpapakita ba si Senator Amy? Bakit? Yun ang Kasi challenge ni Senator nag-aaway Ping. sila ni Senator Ping. Oh, di ba? Yan, isa pang ika nga inaabang-abangan natin yan. Bukas na ho yan mga kababayan, kaya ho natin ipilay ang paksa na yan para ika nga maabisuhan at makapaganda ang sambayan ng Pilipino sa mga sa sinima na mangyayari bukas dyan sa Blue Ribbon Committee. Ano ang plano ni Ping? The whole week maghihiring siya. Tama yan. Anak ng tokwa, ayusin natin yung narratibo kung paano natin pagtakpan yan si Marcos Jr. Di ba? Hindi ko alam kung lalaglag nila si Martin Romualdez, pero malabong mailaglag si Martin Romualdez. Kasi magkakabit ang pusod ni Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. pagdating sa kalokohan. Anak ng tokwa, alangan naman ikaw lang insan, ako wala. Di ba? Alangan naman ikaw lang ang ganito, ako hindi. Ganyan yan, Marcos eh. Di ba? Alangan naman, di ba?
Dapat kapag ka meron yan, meron ka din. Pagka alam mo yan, alam mo din. Ganyan ho yan eh. Marcos eh, di ba? Ganun ho yun. Abang ano natin yung mga naratibo na mangyayari sa Senado bukas. Ang sigurado ko dito, hindi kayang banggain itong si Marcos ni Ping Lacson kung sino man yung oligarkong humahawak sa kanya. Kasi mahirap na eh. Baka ika nga ano ho yan si Ping Lacson? Hawak ko talaga siya ng mga oligarko. Sa totoo lang, hindi ho independent si Ping Lacson. Hawak ko siya ng mga oligarko. Sa job pala niya, pagka wala siya sa Senado, consultant ho siya. Parang security consultant ata. Hindi ko sigurado. Yun yung mga chismis sa kaparangan, ika nga. Sa umpukan sa kanto. Consultant daw siya, security consultant ng mga bilyonaryong oligarko. Kaya ika nga, hawak ko siya talaga sa betlog nitong mga itong mga mayayamang oligarko at mga na to. Grabe no. Kayo oligarko. Ikaw ay senador. Tauhan ka lang pala ng oligarko. Diba? Tauhan ka lang pala nito mga bilyonaryo na to. Hindi ka pala makakakana pagka kinumpasan ka na ganito. Pero pagka i-presenta mo sarili mo sa Senado, akala mo kung sino kang santo. Ang labo doon. Dito tayo kay Congressman Puno. Itong puno na ika nga hindi na natuto. Ito yung puno na dapat ng ika nga sibakin. Sibakin ibig sabihin na dapat nang mawala ang kredibilidad dyan sa House of Representatives. Actually, wala na eh. Nasibak na yun eh. Tutuloy-tuloy lang ho natin yung pagsibak. Baka tumubo pa tong puno na to. Okay? The NUP was going to support an impeachment complaint against President Marcos, and my answer was definitely, obviously, no. When I was asked in the same manner, are you going to support or deny an impeachment claim against the Vice President? I said, well, actually, this is already the second time. So I want our party to see the complaint and read over it and study it very carefully and decide according to the new rules that have been set by the Supreme Court. Yes, Kung kasi ito lang kasi nga baka kasi may mga mag-comment na baka double standards daw yung iba kasi yung iba ayaw ng impeachment kay BBM pero gusto nila impeach si Vice President Sara Duterte. So baka kasi mag-isip yung mga tao na baka may double standards na they want to pursue the case against the Vice President pero hindi kay BBM kasi nga because of the majority issue. Yun lang. Kasi the case against Vice President Sara, talagang naimbestiga na ng gusto yan. In the Quadcom, and then specific grounds were... Ang problema dito, Brad, kung palang ambasyan naimbestigahan na ng maigi yung KBP Sara, paano tayo magpuproceed doon sa impeachment ni Marcos Jr. kung ni isang ahensya ng pamahalaan o dyan sa House of Representatives walang willing na mag-imbestiga sa mga kabuktot? Merong willing na mag-imbestiga pero walang willing na sinserong mag-imbestiga sa mga ebidensya na lumalabas na kung saan nai-implicate talaga ang presidente dito sa mga maanomalyang flood control. Yan ang problema. Pag kayo hawak ng oligarko sa betlog, lahat ng naratibo nyo para mailihis yung puppet ng mga oligarko diyan sa Malacanang. Di ba, Congressman Puno? Makikita ko yung picture ng dalawa nitong si Enrique Rason. Talagang ganda ng ngiti mo yan yung mga tauhan ng mga ng mga oligarko. Hindi si Enrique Rason kaibigan naman niya, inamin naman niya na kaibigan niya. Magandang ngiti niya kasi kaibigan niya yon. Pero hindi ko yung sinasabing hawak siya ni Enrique Rason, di ba? Already stated in the complaint before. Yung against President Marcos, speculative lang yan. Wala naman lumalabas. Has there been any complaint that has been serious? Parang wala There was something that they tried to submit last year, but I don't even know if that was carried into the records. And as I recall, it was really not a very thorough complaint. No? So it would have been dismissed outright anyway for lack of form and substance. So ang dyan talaga is... Kaya nga hindi muna final. Kasi sa kapal na mukha ng mga congressman, pwede hong i-dismiss
outright yung ano na yan, yung impeachment na yan. Kaya kailangan talaga pakaisipan at talagang likumin yung mga, kasi pagka ika nga merong form at saka substance yan, pagka i-dismiss nila yan, obvious naman na bias sila eh. Pero lalong lalong makikita ng sambayan ng Pilipino kung gaano kasi raulo ang karamihan ng ating mga congressman ngayong mga panahon na to. Di ba, Congressman Puno? There's only one standard. And the one standard is that it must be complete in form and substance, and it must follow the guidelines defined and set by the Supreme Court in their decision, in their later decision. So, that's where we are now. Thanks, Kong. Thank you, Red. Congressman Ronnie, sir, good morning. Yes. Sir, Earl Tobias po, IBC 13. Yes. Sir, just clarification dun sa answer nyo. Of course po, kung magdidesisyon ang Korte Suprema naman para pumabor sa Kamara declaring constitutional lahat ng dinaan ng proseso ng impeachment case ni Vice President Yung mga ganyang klaseng tanong, di natin malaman itong mga media na to. Yung tipong sobrang pagka-hypothetical, talagang ano na yung hindi yung ba na yung nakita yung yung desisyon ng Korte Suprema. Hindi mo ba nakita, Brad? Anak ng toko, overwhelming at malabo ng baligtarin yun. Kaya nga naghahanda na sila sa susunod na impeachment ni VP Sara. Ang yung mga media to, di na natuto. Sara Duterte as well as yung process ng pag-archive. Yun pong sinasabi yung premise nung una, would not happen, sir, no? Yung kumbaga, yung fast tracking ng impeachment case ay doable pa rin kung sakasakaling magbago ang desisyon ng Korte Suprema, sir. Okay, kung magbago yung decision ng Korte Suprema, babalik yung kaso na yan sa Senado, hindi na sa amin. Okay? Kung bumaliktad ang Korte Suprema, which, to be honest with you, is very unlikely. No? Ako nagdududa. Kasi sinto-sinto yung nagtatanong eh. Sinto-sinto yung nagtatanong. Yung tipong sayang lang sa oras, sayang lang sa oxygen, pero itatanong mo pa para lamang mabanggit mo yung radyo mo, yung stasyon mo, o kung ano pa man yung pambihira. Ako mangyayari yan. Then the new protocol na linalagay nila will be enforced. And that's going to cover any other new impeachment complaints that will come to the House. Sir, if ever lang po that the MR, the decision to the MR would be released, sir, no, bago mag-expire yung 1-year ban rule, the trial by Senate shall forthwith proceed then, sir. Yeah, I mean, if the MR is granted and the procedure that was followed in the House of Representatives is deemed constitutional, siyempre, tuloy-tuloy pa yan sa Senado because it is the Senate that actually created the impasse there, no? But, if there is no reversal of decision prior to the period that is covered, obviously, in the absence of a decision reconsidering the previous decision or changing the previous decision, yung decision as it stands is what will be followed. Thank you, sir. We'll ask na lang din po your personal stance, sir, as Deputy Speaker and as Chairperson of NUP. Amidst the looming or the rumored PBBM impeachment case, sir, do you think there's enough grounds for the President to be filed an impeachment case against with? Actually, I don't see any grounds for filing an impeachment. Walang grounds. Anak ng towa, kahit naharapan ng, kunyari nakaharap dyan si Puno. Dahil di ko, Marcos Jr., harapan sila nagpalitan ng maleta o kung ano pa man yan. Walang grounds yan. Kahit harapan na nga baka pera na inaabot dito kay Marcos Jr., wala pa rin grounds para dyan kay Puno. Yan ang puno na walang pinagtatandaan. Yan ang punong walang pakinabang sa mundo. Kung ano yung puno na walang pakinabang? Inuubos ang oxygen. Yan, si Romeo Puno. Ano? Kasi ang pangalan nito. Basta Puno. Yang puno na yan sa House of Representatives, yan ang pinaka-perwisyong puno sa kasaysayan ng forever. Nga. Case against the President. Kaya nga, I would like to see whatever complaint there is. That's why I'm already saying our party, So, kung nangyari, nasabi, mapanggang sa ngayon na to, wala kang nakikitang ground for impeachment, laban dito kay Marcos Jr. Kahit na makita mo yung mga dokumento, yung isusubiting articles of impeachment sa inyo, wala ka pa rin makikita dyan. Kasi yung utak mo nakaset na yan
para paniwalaan kung ano sinasabi sa iyo ng mga amo mong oligarko. Ayun naman, Congressman Puno. Real talk, ano ho kasi yung psychology yan eh. Ika nga bago pa nila makita o bago pa nila marinig, nakaset na yung utak na yan. Kumbaga, parang yung mga nakikinig sa PH update, parang yung mga Talyanista at ensaymada, bago po kayo manood, normal lang naman yan eh. Yan ang realidad ng buhay ngayong mga panahon na to. Kumbaga, kahit naman tayo dito sa PH Update, pagka meron tayong nakitang news or kung ano pa man yan, kumbaga nakaset na tayo kung papaniwalaan natin yan o hindi. Meron tayong bias eh. Siyempre, Duterte supporter tayo. At tunay na pagbabago, nakita naman talaga natin kay Tatay Digong. Kaya yung bias natin, nakaset na. Pero yung bias na yon, hindi kagaya nung bias nung mga siraulong mga Talyanista at ensaymada. Okay, mga dilawan at pinklawan. Yung bias nun sa pera. Ang atin dito, dahil nakita natin na talagang mayroong progreso nung panahon ni Tatay Digong, kaya yun ang ating naratibo at gustong suportahan sa mga susunod na panahon, yung mga ganong klaseng leadership. At yun ang ihatid nitong si dating Pangulong, nitong si Vice President Sara Duterte. Kaso ang naratibo ng mga to, kagaya ni Puno, ang problema sa mga naratibo ng mga to, bago pa nila marinig, makita, mapanood ang news, o yung laban sa kanilang mga amo, nakaset ng utak nila para doon sa defensive mode na wala pa kaming nakikitang grounds for impeachment. Hindi magpo-prosper yung impeachment complaint na yan laban dito kay Marcos Jr., which is normal. Pero dito nga natin ibubulgar ang ating dahilan kung bakit tayo nandito, ang ating purpose dito sa PH Update. Kung bakit tayo nandito, para ipakita sa sambayan ng Pilipino kung ano ang kaibahan ng mga nagbabalat kayo, ika nga, na pinipresenta nila sarili nila para sa taong bayan, hindi naman pala para sila doon sa mga oligarkong amo nila. At least tayo, wala tayong amo dito. Kasi ang amo natin dito, sambayan ng Pilipino. Kasi yun ang buod ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa sambayan ng Pilipino. Kaya kung ano man ginagawa ho natin dito, para sa sambayan ng Pilipino. Kasi yun ang gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi kagaya ni Puno kung ano lang gusto ng mga oligarko. I'm almost sure, 100% we are not going to be for it kasi, number one, wala naman kami nakikita. No, walang nakikita. And even when we started... Kayo ba naman, tatakpan naman ng sandamukal na pera mga mata nyo? Hindi ko sinasabing si Congressman Puno. Hindi ko alam kung tinakpan niyan kay Congressman Puno. Karamihan siguro ng mga congressman, pero hindi ako sigurado dyan kay Congressman Puno. Tinakpan na sandamukal na bilyon sa tenga nyo, wala talaga kayo maririnig, di ba? Analyzing, we're trying to think, okay, so what grounds can they put for an impeachment case? No? Is there a culpable violation of the Constitution? Is there any of those things? Parang wala kami nakikita. So, I would like to see what complaint they're going to bring up, but I really am very skeptical that they'll be able to come up with anything credible. Sir, last question from my end. This week lang po, meron kayong statement calling on the Senate Blue Ribbon Committee and praising them na rin po on conducting an evidence-based investigation and your party being optimistic na sana maging ganun pa rin yung tracking, sir. How do you see, sir, yung pag-usad ng Senate Blue Ribbon Committee hearing and then pahingi na lang din, sir, ng statement niyo saying na wala namang nagli-link as of now kay former Speaker Romualdez on any anomalies of flood control scandal, sir? Alam mo ako, 100% ang tiwala namin kay Senator Lacson. Matagal na namin kilala yan. And alam namin na Di talagang ba kayo kung... nagmi-meeting? Kayo mga congressman at senador na hawak ng mga oligarko? Di ba kayo nagmi-meeting? Kung paano nyo aatakihin itong issue na to na kung saan nasasangkot yung yung bata ng inyong mga amo? Kung anong gagawin niya dito will be proper, will be thorough, will be competent and accurate. So ang tiwala namin sa Blue Ribbon Committee ng Senado ay kompleto, no? I mean so whatever Sabi nyo yan ang Blue Ribbon at mga aso ng mga oligarko sa House of Representatives, kakampi nila yung Blue Ribbon Committee na yan. Ano na yun, given na yun. whatever conclusions they will come out with there, I think will probably be 99%, 99.9% the truth, no?
So, hintayin na lang natin kung saan papunta yung mga investigasyon ni Senator Lacson. Ang maganda sa mga sinasabi niya lagi is that everything has to be evidence-based. Tatanggapin niya lahat ng mga paratang, pag-aaralan nila. Pero kailangan magpakita kayo ng tunay na ebidensya. Hindi haka-haka, hindi kwento, hindi bali-balita lang. Alam mo, kung yung sinabi ng appropriation chairperson na pinagkatiwalaan ni Marcos Jr. sa loob ng 3 taon, hindi pa ebidensya sa inyo yon. Ewan ko na lang kung anong ebidensya pang hinahanap nyo. Walang ebidensya ang makakapag-link kay Marcos Jr. dito sa issue na to. Dahil nga nakaset ng utak nyo dyan. Nakaprogram na kayo dyan. Diba, hindi pwedeng mangyari yan. Anak ng toko, magkakanda hendot-hendot kayo dyan sa House of Representatives pagka naging presidente si VP Sara. Alam nyo yan. Kaya hindi nyo gugustuhin na mawala si Marcos Jr. Anak na to, baka binabaklas na nga lang si Marcos Jr. dyan sa Malacanang, nandun pa kayo sa likod, hinihila nyo papasok. Mga walang iyang to, kala mo talaga may bitaw. Wala naman. Thank you, sir. Good morning po, Deputy Speaker Puno. Isa Umali po from DZBB. Ay, isa. Apo. Yan, isa Sir, tayo, isa. clarification lang Tingnan natin tong isa umali kung makakaisa to. Tingnan natin. po kasi you were quoted po sa isang radio interview and you said daw po na sawa na ang Congress sa impeachment, sayang lamang ang oras at wala nang saysayan. Yeah. Ganon din po ba? Naninindigan po kayo sa ganong statement po na sayang sa oras ang impeachment either kay President Marcos po yan or Vice President Sara Duterte? Alam mo, titignan mo yung nakaraang taon, talagang siguro 80% ng balita na gagaling sa Kongreso ay tungkol mga ganyan, mga impeachment at saka siyempre yung flood control investigations na sumunod, Parang ang daming dapat tignan. Today, magmi-meeting kami Lakas at saka NUP. Maglalaad kami ng aming mga proposed legislative initiatives with each other. Magtutulungan kami para may mga mapasok naman na iba na legislation sa ating agenda na hindi necessarily doon sa mga gano'n na mga bagay, mga impeachment, mga For example, kami sa NUP, number 1, yung aming Constitutional Convention proposal. Itutulak namin, hingin namin suporta ng Lakas. Pangalawa, meron kaming panukala na matagal nang nandyan na legislation na proposal ni Congressman Abet Garcia on an improved system of government, tawag namin dyan yung meritocracy, na parang parang seal of good government ng gobyerno ngayon na palalawakin pa at gagawin mas malalim yung sistema doon para talaga mas maganda yung pagsusuri ng pagserbisyo ng ating mga kababayan. Number 3, yung blockchain ni Senator Bam Aquino. Pag-uusapan namin dahil sa tingin namin nararapat na yan para walang natatagong mga dokumento, mga facts, mga detalye tungkol sa budget at lahat ng mga transaksyon sa gobyerno. So, yung blockchain, nandyan yan sa priorities ng ating Pangulo. Number 4, iniisip namin, ipagbawal na ang pagkontrata ng kahit anong kumpanya na may 4th degree of consanguinity relasyon sa isang congressman. At hindi na sapat na Madaling paikutan yan. Madaling paikutan yan. Anong consanguinity? Kahit 10 consanguinity pa yan, basta kapirahan, gagawan ka. Anak ng tawa, ano ba yung mga relasyon ng ibang mga congressman doon sa mga contractor at district engineer na pinili nila? Kalokohan. Para lang masabi na may riniresolve yung mga kapalpakan ng House of Representatives sa nakalipas na panahon, gagawa kayo ng mga kabalbalo na ganyan. Yaks. magdadivest siya. Kahit na mag-divest yung public official, congressman, senator, kung sino man yan, habang nasa katungkulan siya, dapat hindi sila pwedeng mangontrata sa gobyerno. Para sa amin, kung Diba, na yan, batas na yan. Dapat wala kang interes sa mga pribadong kumpanya, kung ano pa man yan. Kung ikaw isang government official, normal naman yun. Sa bagay, puno ka nga naman, kailangan magbida-bidahan at ipresenta sarili mo na credible ka at mahusay, matalino. Ang dami, kilalang kagaya mo, Brad. Alam mo, sa dami kong kilalang ganyang klaseng tao, pa lang, karakas pa lang Alam ko na basura Yung tipong walang matinong lalabas sa bunganga ng mama. kontratista ka, contractor ka na lang. Huwag ka na mag-congressman. Kung congressman ka, Siguro, kayo mga nanonood, meron din kayong kilalang ganyan.
galing-galingan o sayusayan, pero pagka merong nakita o nakaharap na ganyan, no? Okay, ay ganun pala yun. Tapos niyan pagka itong si Kong Puno, si Kong Puno tinutukoy ko, meron nakausap na iba. Di ganito yan kasi, di ba? Oh, ganun yan. Ali mo, palakpa ka. Ganyan lang naman yan. Mag-congressman ka na lang, huwag ka lang mangontrata. So isa yan sa mga panukalang ilalapit namin sa NUP Lakas meeting today. Sila meron din silang mga limang mga batas pa na hinihingi rin ng tulong namin. So between Lakas and NUP, sa tingin mo magkakaroon kami ng at least 10 na initiative sa legislature na tingin ko tutugon sa mga iniisip ng ating kababayan ngayon. Kasi hindi naman tama na puro yung mga problema na lang tinitignan natin. Ang trabaho namin bilang mga mambabatas, gumawa ng solusyon. So yun ang iniisip namin gawin ngayon. At after today, matatanggap ninyo sa amin ang aming mga proposal na kung paano mapapaganda yung sitwasyon. Ganon. Yun lang ang background ng sinasabi ko na dapat may iba tayong pinag-uusapan na talaga makabuluhan at makakatulong sa mga pangamba ng ating mga kababayan. Kasi ang trabaho namin sa Kongreso ngayon, sa tingin ko itong taon, ay subukan namin bawiin yung tiwala at paniwala ng ating kababayan. Yan ang New Year's resolution ng mga bata ng mga oligarko dyan sa House of Representatives. Palakpakan ho natin. Matindi ang New Year's resolution na yan, ha. Susubukan daw kunin ang tiwala ng sambayan ng Pilipino ulit. Diba? Maganda yan. Wala namang problema sa pagsubok. Subok lang na subok. Better luck next time. Ako na nagsasabi sa inyo. Kung ganyan ang estratehiya at entrada nyo sa mga issue ngayon, na kung saan lahat ng mga issue sobrang banal nitong si Marcos Jr. Wala siyang kung ano pa mang kinalaman sa kung ano mang nangyayari ngayon sa pamahalaan. 'Di ba? Yung tipong lahat kayo may kasalanan pero lang ako. Parang to ka. Meron pa ng ganung mga klaseng tao, no? Na kami ay talagang tapat sa aming mga tungkulin. Opo. Deputy Speaker, you said po na magpupulong po ang NUP at ang Lakas CMD. First po, kasama po ba dito si late Representative Martin Romualdez? Kasi baka magpo-post na naman po si Congressman Kiko Borzaga, sasabihin niya, uy, bakit may meeting ang Lakas or NUP? Yung mga bashers po ba ninyo? Para po clarification lang po. Hindi, ang mga magmi-meet today, ang mga yung mga nag-aaral ng mga batas na ginagawa namin ngayon. Kumbaga it's a study group, no? Joint study group Lakas and NUP. Tapos Sino ba magiging niya dyan? Guest of honor dyan sa pag-meeting nyo na yan? Si Enrique Razon? Hindi, nagtatanong lang. Hindi, baka papasyal siya o magpapamerienda siya, di ba? Tatanong lang naman. Kayo naman dyan, NUP yan di ba? Baka, di ba kaibigan mo naman si Enrique Razon, no? Anong problema kung pumunta siya sa meeting nyo? Walang mali siya, okay? No malis. Bita rin namin si Majority Leader Sandro Marcos kasi siyempre siya ay Majority Leader. Kahit Kala ko siya ang pinakamaraming insertion at siya ang king of pork barrel sa nakalipas na 20th Congress. Akala ko yun ang ibig sabihin nitong si Puno. Kaya iimbitahan siya kasi marami siyang pera. Di ba? Mali. Akala ko lang naman yun. At least, kinaklaro. Kiniklear. Nitong si... Naalala ko si Anti-Clear. Kiniklear nitong si Puno yung magiging pakay ng kanilang magiging pagpupulong, di ba? Akala ko magkakaroon ng meeting kung paano itutuloy yung impeachment kay VP Sara, kung paano proposal namin dadaan sa Rules Committee. So pinangungunahan na namin na baka pwedeng tignan na niya yung aming magiging proposal para baka mabigyan din ng priority sa pag-schedule sa ating Kongreso. So I don't think nandyan mamaya yung former Speaker Martin. Ang alam ko, yung si Deputy Speaker J.J. Suarez at ilang pang mga leader nila. At ako'y... Anong klaseng pagmi-meetingan kaya nila nito? Anong meeting nyo? Paano makukuha ang tiwala ng sambahay ng Pilipino? Naku, malabong mangyari yan. Tingin sa inyo ng ating mga kababayan, puro kayo mga siraulo Tingin sa inyo, di ko sinasabi kayo mga siraulo. Tingin sa inyo na sambahay ng Pilipino, puro kayo mga siraulo.
paano mababalik ang tiwala ng taong bayan sa inyo kung gano'n ang imahin nyo sa ating mga kababayan? Malabong mangyari yan. Puno, isip-isip pa. Pupunta rin doon. Apo. Last question na lang po, no. This week po, nag-file na po ng cyber libel case si Mr. Enrique Razon laban po kay Congressman Kiko Barzaga, and yung pong NUP naglabas po recently ng statement na magpa-file din po ng case. Kailan po nyo balak i-file po itong kaso laban kay Congressman Barzaga, DS po, no? Ako siguro next week, tapos na yung complaint na pinagawa ko sa aming mga abogado. May meeting kami, ang NUP sa Lunes, pag-uusapan namin ito. Kasi lahat kami na nandun sa party na tinutukoy ni Barzaga, ay pakiramdam namin kami na libel din kami. Kasi parang sinusuhulan kami. Ganon, So I think all of us are going to be filing. Tingin ko, yung mga nandun sa meeting, 40. So baka next week, baka hanggang 40 yung mga suits na mapapile laban sa kanya. Talagang ito, ika nga, pahirapan ho nila itong si Kong Miao. Kaya naman tayong mga taga-suporta ng sambayan ng Pilipino at baka gusto natin makakita ng tunay na pagbabago. Yung mga nangkakaso kasi, yung kasi mga nangkakaso, sila yung pilit nilang gustong ibahin ang naratibo sa bansa natin ngayong mga panahon na to. Kaya kung kasuhan nila itong si Kong Miao, alam na ho natin ibig sabihin yan. Huwag ko kayong magpabudol o magpaloko dito sa mga congressman na to. Dire-diretso lang ho tayo sa pagsuporta kay Congressman Lian at dito kay Congress Miao. Anuin natin, suportahan ho natin yung mga individual na yan. Kung sino yung mga gustong patahimikin, sila naman ho ang ating paiingayin ng pangalan dito sa PH Update. I-share nyo na ho ang video na to para itong si Puno ma-realize niya na wala ang simpatya na sambayan ng Pilipino sa mga kabalbalang pinagagawa nila. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.